Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli na naman pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Mga kababayan, ito po, komentuhan po natin, ito pong si Greco Belica, mga tamay, dati po isang former PICC, mga kababayan. Siya po isang chairman po doon sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na humahabol po at nag-iimbestiga po sa korupsyon sa ating bansa. Pero tinanggal po yan ni Bonget na tinatawag pong bangag, yang PICC, yang Philippine Anti-Corruption Commission, hindi po ba, na binuo po ni dating Pangulong Duterte. Wala na po ngayon yan. Sibak na po yan. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin, ito pong kumakalat sa social media na pinost po o pahayag po ni Greco Belica, mga kababayan. Ito po, yan po mga kabayan ang pag-usapan po natin, komentuhan po natin. Yan po ang kumakalat mga kabayan. At babasahin po natin. Ayon po kay Greco, binitay ni President Marcos Sr. sa pamamagitan ng firing squad si Drug Lord Lim Seng at ipinalabas pa sa national TV. Ipinalabas pa sa TV mga kabayan. At ito po naman po ang isa pa. Pero ngayon, ayan naman po sabi ni Greco, isa pa mga kabayan, dinugtungan pa. Pero ngayon, presidente na ang anak niyang si BBM. Inakusahan naman si PBBM sa publiko na gumagamit ng pulburon ng sarili niyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Si Amy Ironic, ang tawag pa niya, mga kababayan. Greco Belica. Ibang klase po, mga kababayan, ha? Di ba? Tama po ito eh. Dahil yung ating po mga magulang, yung ating mga lolo, lola, tatay at nanay, ay inabutan po nila yan, mga kababayan. Kung yan yung panahon po ng 70s. Hindi po ba? Yang binitay ni President Marcos Sr. Sa pamamagitan po ng firing squad. Sa Luneta po kaya yan? Sa Luneta po kaya binaril yan, mga kababayan? Yang si Lin Seng, hindi po ba? Kaya ngayon po, ano naman po ngayon? Hindi po ba parang na-twist lang yung nangyari po na issue po ng pulburon ay nangyari po ngayon mga kabayan, di po ba? Bumalik. At ang pinakamasama, yung nagpa-firing squad na tatay, yung anak naman niya ngayon ang nasasangkot po sa pulburon. Hindi po ba? Ang galing, ano? Talagang yung sinasabi nga po ng mga kababayan natin, talagang ganun eh. Pagka pinalaki mo ang iyong anak ng laki sa layaw, Jeprox, mangyayari po talaga yan sa anak mo. Dahil never po kasing nakaranas ng kahirapan ang anak mo. Tapos, pinalaki mo pang laki sa layaw, Jeprox. Di po ba, lahat po ng pinakamasasarap, lalo-lalo na kung ito pa'y nalulong o nabarkada pa. Hindi po ba? Kung nabarkada pa, umano. At ang pinakamasakit, hindi pa maganda yung naging barkada, umano. At ang pinakamasakit, masyadong mahilig sa mga kalayawan. Hindi kaya? At lalong-lalo po sa mga party-party. At yan naman po yung pinatotohanan po yan ni Percy Lapid at ni dating senador Nicky Cosseteng. Hindi ba? Pinatunayan po ni Nicky Cosseteng yan eh. Dahil iisa lang po sila ng same era. Mga kabataan. Sila po yun. Nagkikita-kita sa mga party-party. Hindi po ba? At napakarami po kasing issue na lumabas po dyan. At yan po'y talagang pumutok na po ng husto nung lalo pong pinatunayan at pinasabog po ng tinatawag na Senadora Amy Ironic, mga kabayan. Kaya ito po, pati po si dating PACC Chairman Greco Belica ay talagang inungkat niya at muli po niya binubuhay yung paglaban, galit kasi yung tatay niya galit po sa pulburon eh. Kaya nga po firing squad ang hinatol doon kay Lim Seng eh. Di ba? Galit. Dahil nga po ang bisyo po ng pulburon ay nakakasira po yan. Di ba? Ng unang-una ulo
at kinabukasan ng mga Pilipino pag nalulungkar yan. Hindi po ba? Kaya nga po nangyari sa ating bansa dahil merong issue na ganyan ang presidente. Ano po ba nangyayari sa ating bansa? Maganda po ba ang tinatahak ng ating bansa ng mahigit 3 taon at mag-4 na taon na? Sa araw-araw pong ginawa ng Panginoon, ano po ang ginawang issue po? At lagi pong issue sa kanila, korupsyon, pamumulitika, pulburon, mga kababayan. Kaya yan po ang hamon at in-expose po ni Sir former PICC Greco, yan ang kumakalat sa social media, yung nangyari sa panahon po ng dating Pangulong Marcos Sr. Mga bayan, siya po ay galit sa pulburon. Kaya nga po nag-firing squad siya at may nasampulan. Ngayon ang tanong, mga kababayan, magagawa po ba ni Bonget yan, yung ginawa ng kanyang tatay? Kung mismong siya ay inaakusahan na gumagamit ito, mapa-firing squad din kaya siya? Dahil mismong kapatid niya na ang naghudas sa kanya. Naghudas na sa kanya ang kanyang sariling kapatid. At isinapubliko na ang kanyang napakasamang bisyo umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang ating komento kay Sir Greco Behelica, mga kababayan. Diyan po sa issue ng pulburon na pinasabog po ni Amy Marcos, si Senadora. At ganun din po si Cathy Binag. Hindi po ba? At siyempre po, napakarami pa po si dating Pangulong Duterte. Kaya nga po sila na politika. Hindi po ba? At marami pa. At pati po, yung si Dean Chase, mga tambay, sa ibang bansa ay nagkakaproblema na rin po diyan po sa issue ng pulburon. Dahil pamilya po ang sangkot umano sa pulburon. Hindi po ba? Yan po mga kabayan. Thank you po sa kay Sir Greco Behelica dahil lumalaban po kayo sa tama. At syempre, isa pong masamang bisyo ang pulburon na dapat po yan ay malutas. Dahil napakahirap na nga ng ating bansa, sasamahan mo pa ng ganyang klaseng bisyo, saan pa pupunta at pupulutin ang ating mga kababayan na malululong sa bisyo na yan. Hindi po katulad nila. Sila po ay hindi mauubusan ng pambili niyan dahil ang issue po ay puro pagnanakaw. Mauubos po ba? Baka po makamatayan na nila. Hindi nila mauubos ang mga ninakaw nila umano kung ibibili lang nila ng pulburon. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin madalas, ang gumagamit ng pulburon, mga kabayan, ang unang maiisip niyan ay magnakaw umano. Bakit? Para hindi na sila maubusan ng pambili nito. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Thank you po sa gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, kay Annie Jo, thank you po, kay Eric Hershio ng Canada, at kay Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, at si Jobelin Watanabe ng Japan. Thank you po mga bayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po yung dalangin at panalangin po natin mga kabayan na ang ating pong buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ganoon din po ang dating Pangulo Duterte na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po mga kababayan. At God bless po mga kababayan. God bless po sa inyo at ingat po. Doble ingat po at tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.